Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Simulan po natin ang ating araw sa pag-aaral ng salita ng Diyos. More than words, the transformative power of God's Word. Ito po ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Malamang po, narinig na natin yung kasabihang words are powerful. Tama po? Sabi po sa research, an average person, particularly po ang mga kalalakihan, they can utter 7,000 words per day. Approximately 7,000 na mga salita sa isang araw ang kaya nilang sabihin o salitain. And can anyone guess po kung ilang words o mga salita a woman can utter in one day? Sige nga po, let's give our answers sa comment section. And bago ko sabihin kung ilang salita nga ba ang kayang sabihin ng isang kababaihan or isang babae sa isang araw. Handa na po ba kayong malaman? According to research po, a woman can utter approximately 20,000 words per day. Magtataka pa po ba tayo sa mga nanay pa lang natin, simula umaga, marami na tayong naririnig, di po ba? Pero, imagine, almost 3 times ng total words na kayang salitain ng isang lalaki sa isang araw ang nasasalita ng isang babae. And in a lifetime po or sa average na buhay ng isang tao, a person can utter up to 860 million words. Bakit ko po ito ibinabahagi? Pagpapatunay lamang po na napakahalaga ng salita or part ang salita sa buhay ng isang tao. Higit lalo kung ang salita o ang ating mga sinasalita o binibitawang kataga ay salita ng Diyos. Amen po ba? Kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa Psalms chapter 119 verse 105. Sa English po ang sabi, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Ang salita mo ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin sa langit, minsan pa kami ay nagpapasalamat sa araw na inyong ipinagkatiwala, ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa buhay na patuloy po ninyong ipinagkakatiwala sa bawat isa. Dalangin namin na ang buhay na ito ay laging makapagbigay luwalhati sa iyong dakilang ngalan. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapaglilingkod sa inyo sa umagang ito. Ama, lumalapit po kami ng may pagpapakumbaba, humihingi ng pagpapatawad sa aming mga kakulangan at pagkakasalang nasabi, naisip, nagawa. Salamat po sa inyong paglilinis at sa inyo pong pagpapatawad. Dalangin namin na laging mapuno kami ng inyong pag-ibig at sumaamin ang pangunguna ng banal na Espiritu upang patuloy kaming makalakad ayon sa iyong kalooban, katwiran at maging sa inyong kabanalan. Ama, pangunahan po ninyo ang aming pag-aaral, gawin po ninyong handa ang bawat isa upang tanggapin ang katotohanan at pagpapala ng iyong salita. Maraming salamat po at inaangkin namin ang katagumpayan ng aming gawain at sa inyo ang pinakamataas na papuri in Jesus' mighty name, our God, our Savior. Amen. God's Word is one of our primary weapons through which we defeat the enemy. Dahil inaatake tayo ng kaaway, ng mga kasinungalingan na minsan o madalas pinapaniwalaan natin. It is so important that we spend time daily in God's Word so that we may know the truth and consequently be able to distinguish what is from God versus what is not. Because God's Word pushes back the darkness with its light and nothing can stand against it. Sabi nga po sa Ephesians chapter 6 verses 11 to 17,
Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya naman po sa ating pag-aaral ng Psalms chapter 119 verse 105, we are given a powerful promise and an eternal truth that God's Word is a lamp to our feet. In fact, hindi lamang po ito basta-basta lampara o ilaw, but a shining lamp na endless nagliliwanag. Liwanag that will guide us through the darkness of this world. Liwanag that will brighten the path na we take, dahil as we go along to the new journey of this year, expected po na hindi lamang external difficulties and dangers ang ating haharapin, but also may mga internal failings and weaknesses that will lurk within our soul. At ito pong mga ito ay posibleng maging dahilan kung bakit hindi po tayo makakarating sa ano po yung nais o kalooban ng ating Panginoon. At masakit pong katotohanan, this may also even cause us to walk away from our first love. Ngunit, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng matibay na pundasyon kung saan we are able to stand sa madilim na mundong ito. As we walk to the path of righteousness, we can rely on God's powerful words to restore, to transform us to a right relationship with the Lord. The Word of God is an unquenchable lamp, hindi mamamatay na ilaw. Ilaw na gagabay sa atin hindi lamang sa bagong taon na ito, pero sa araw-araw ng ating buhay at sa mga susunod pa pong taon. Gagabay ito sa atin sa tamang daan, magliliwanag, magiging kapangyarihan sa anumang dilim ng walang kasiguraduhang landas ng mundo. Psalms 119 verse 105 help us to brighten our path. It re-energizes our faith in Christ and provides understanding sa mga nagmamahal at buong kababaang loob na sumusunod sa Panginoon. Tunay nga po na ang salita ng Diyos ay ilaw ng katotohanan na naisulat at naibigay para sa lahat upang gabayan tayo sa landas na ating tatahakin. Nagpapalakas ito at nagbibigay ng tibay sa ating pananampalataya at ang pagpapakita ng pagsunod at pagpapasakop sa ating Diyos as He gently leads us this year. God's Word eliminate the darkness we face. Nagtutuwid ito sa mga baluktot na daan. Not only it shines, but it's a powerful weapon to protect us on our journey through life and warns us of every danger, but it is also a treasure. Kaya manang maituturing na nakatago sa ating mga puso. It contains words of wisdom to guide our thinking. Ito rin po ay mga pangako na nag-e-encourage sa atin, katuruan na nagmumula sa Diyos kung paano tayo mamumuhay sa paraang nais niya. In other words, ito po yung perfect pattern to our life. Psalm chapter 119, ang kabuang libro po na ito, is solely dedicated to honoring and proclaiming the word of God's word. Ang salita ng Diyos ay nalarawang ilaw na daladala upang makakita sa daan, manatili sa tamang daan at hindi po tayo maligaw. Indeed, a powerful light, a powerful guide in our life. In Proverbs 6 verse 23, sabi po, "For this command is a lamp, this teaching is a light, and correction and instruction are the way to life."
Kapag tayo po ay nawawala or hindi natin alam kung saan tayo pupunta, automatic ginagamit po natin yung Waze or Google Maps for us to be able to navigate dun sa mga trips natin. Same as the Word of God is our solid foundation, our solid truth for navigating difficult moral choices in this world. Upang hindi lamang po tayo mag-rely sa kung ano-anong gabay na inaalok ng mundo. Dahil kung hindi tayo magiging maingat sa ating mga gagawin at paniniwalaan, pagkakatiwalaan, kung saan-saan lamang tayo makikinig, madali tayong maliligaw sa ating papupuntahan. Tandaan po natin that only God's words provide the direction we need in life. In 2 Peter chapter 1 verse 19, sabi po, we also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as a light shining in dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. And in 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, it reminds us that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang salita ng Diyos ang nagtutuwid sa ating mga pagkakamali, nagtuturo ng tama at dapat nating gawin. God uses it to prepare and equip us so we can do every good work. Kung ating pong pagbubulayan araw at gabi, matatanggap po natin ang guidance, correction, and wisdom we need to succeed in life and to do the Lord's will. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang basta-basta salita, kagaya nga po ng nasabi ko kanina, it's a transformative word that gives indeed meaning to our lives. Obeying God's words bring blessings and rewards. In Psalms chapter 1 verses 1 to 3, blessed is the one who does not walk in step in the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. The person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Kahit po si King Solomon, in his deathbed, ibinilin niya sa kanyang anak to keep God's commandment, to rule and the testimonies upang sumagana sa lahat ng kanyang gagawin at saan man siya magpunta. It is written in 1 King chapter 2 verse 3. And sa Hebreo 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. God's words are full of energy, power, and productivity, and they surely make things happen. Ang Bible po is more than a historical and religious document. It is an inherent power to transform our lives as we put our faith and trust in it. Out of the heart, the mouth speaks. The Bible is God's heart for us. Tayo po ay manalangin. Ama naming punong-puno ng pagmamahal, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang lumago at maging matatag sa aming pananampalataya. Tulungan mo po kami na maipasamuhay ang aming pong napag-aralan at maibahagi po namin sa tuwina ang inyong mga salita. Samahan po ninyo kami sa araw-araw at lagi po namin maranasan, Ama, ang inyong pag-ibig,
Kami po ay patuloy na nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa katagumpayan ng aming online service. Mahal na mahal ka po namin, Ama. We honor and we glorify you. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, nag-iisa naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at patuloy po nating suportahan ang iba't ibang gawain ng ating church online. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy po kaming nag-aanyaya ng inyong suporta sa iba't ibang gawain ng ating church online. Muli, good morning po sa ating lahat at God bless us all.